mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbubunyi ka namin, Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kikapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Sa makapangyarihan sa lahat, ang Ginoong Jesu-Cristo na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Na nagaling ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sa Libutan tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon.
Ngayong araw din pong ito ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Esteban. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahan loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami ay iyong pinandakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong tinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamoy nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakapuri mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangagalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko, aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao, itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuwa kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sabihin ninyo kung paano ninyo sasabihin pagdating ng oras. Ito ay pagkakalob sa inyo sapagkat hindi kayo magsasalita kung hindi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Birthday ho ni St. Joseph Marelo. Ngayong araw na ito, ang founder ho ng Oblates of St. Joseph. Bati din ho ng kanyang kaarawan kay Vice Noel Bertuccio. Happy birthday. Lahat ho ng mga may birthday ngayong araw na ito, naman nagdiriwang ko kanilang wedding anniversary. Kung meron man, December 26, congratulations po sa inyo. Siguro ho kayo ay mga pagod. Mga dahil mga pinuntahan, dahil mga kinainan. Ngayong araw hong ito, at sa mga supumbang araw, ay tinatawag pa ho natin na Octave of Christmas. Kaya sa pagdiriwang ho natin ng Kapaskuhan, ay may paanyaya ho sa atin ang ating ebanghelyo at ang ating hong pagbasa. Kapistahan ho ngayon ni San Esteban, Saint Stephen. Saint Stephen ho, siya ho yung kauna-unahang martir ng ating simbahan. Isa ho siyang deacon na ang role naman ho niya nung una ay bukod sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay tumutulong sa pag-distribute ng mga pagkain nalitigit ho sa mga mahihirap. Pero hindi lang ho ito ang naging charity ni San Esteban. Naging charity din ho niya ay yung unawain yung kanyang mga umuusig para sa kanya. Kita nyo naman, siya ay pinatay, binato, inabato, hanggang sa mamatay. Pero anong nakita niya? Habang siya ay nakakaranas ng pag-uusig ng ibang tao, nakita kong bukas ang kalangitan na nakaupo sa kanan ng Diyos, si Jesus. Kita niyo naman, mamamatay na't mamamatay lahat. Ang iniisip pa rin niya ay kung paano siya mapupunta sa langit. Yung iba sa atin, mamamatay na't mamamatay. Anong iniisip pa? Ano kaya ang business namin? Sino kaya mag-aalaga sa mga maiiwan ko? Yan yung natural na iniisip natin. Kaya pag namatay, di lalong malungkot. Bakit hindi isipin ay makakasama ko na ang Diyos? At magtataka naman ho kayo, Paskong Pasko, ang ating ebanghelyo, para ho bang patayan agad? Iniisip natin, ba't ganito naman ang ating ebanghelyo? Para nakakatakot. Magkakanulo, hahagupitin, ihaharap, lilitisin kayo. Alam mo ninyo, kahapon, hindi pa ho nakalagay si Baby Jesus sa harap po ng altar. Marami ho ang lumalapit.
Marami ay natutuwa. Marami ay nagpe-pay respect, pay homage. At ganyan din naman ho tayo sa mga bata. Tayo ay natutuwa. Minsan hinihiram natin. Pero pag yan ay umiyak na, pag umatungal na, sabi nga ho natin, binabalik na sa magulang. Baka ho tayo ipaalala sa araw ng Kapaskuhan, tayo ang sasaya. Pero pag dadating sa trabaho, ang lungkot-lungkot na. Pero pag babalik na naman sa opisina, malungkot na. Dahil sabi, tapos na ang Pasko, tapos na ang kaligayahan. Pero ilang ho ba yung ating kaligayahan? Sa ating Ebanghelyo, ganun nga ang paalaala sa atin. Ang araw ho ng Kapaskuhan ay kasiyahan, kagalakan. Pero sa huling banda ay sabi din ay ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hindi lamang tayo natutuwa kay Jesus na sanggol. Hindi lamang tayo nakikyutan kay Jesus na nakahiga sa sabsaban. Darating at darating ang araw, siya ipapako sa krus. Kaya ang sabi, tayo'y mananatiling matapat hanggang huli. Hindi lang ho tayo magiging matapat pag tayo'y masaya ang buhay. Hindi lang ho tayo magiging masaya. Hindi lang tayo magiging matapat kapag ayos ang ating buhay. Hindi lang ho tayo magiging matapat kapag nakakaluag-luag. Ang sabi, hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya't, panahon pa ho ng Kapaskuhan. At feel pa natin, may mga ilaw pa, may mga narinig pa tayong awit pamasko. Pero sa mga susunod na banda ng ating buhay, yayakapin pa rin natin kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Yan man ay maganda o hindi. Sasabihin natin sa ating sariling, ako'y dapat maging tapat pa rin sa ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng panahon ng pagsasaya, dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinaalala sa atin ang simbahan ng krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban na kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa. Ang inyo pong tugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. At tinawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamagitan ng mga panalangin ni San Esteban,
Ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa lipunan, mula sa katas ng pumasok ng anak na ito, para maging hinuming nagbibigay ng puso. Kapuri-puri ang poong may kapal ng walat kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain na ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahang ito ngayon dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak. Ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at tubos sa pakipagkasundo namin sa iyo, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya nga ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa siyang iisang salita mo. Sa katauhan ng iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan ng pag-ibig kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang upay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magitan ng Espiritu ang ipong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak. Nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, at nagbabalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, ay tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung silbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabaring marinina ng Diyos ni Pong San Jose ang ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Esteban at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. At kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. at huwag mo kami Ipahintulot sa tukso at at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Isang Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pahal po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherd Ama naming mapagmahal, ipagkalubong ang sumilang ang tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng banal na misa, kayo po inaanyayahan. May paalmusal po din sa ating prayer garden at kaunti yata akong mga rapol. Maraming salamat po. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang taong anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawa magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nang pumuspos sa inyo ng tuwa para may hatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit ng sambayanan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Palain po kayong lahat, kasama na po yung buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas.